Yo, 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 good morning, good morning. Good morning mga boss! It's me again, Slated. Today is Monday at anong oras na? I believe 5:30 na. Medyo late na ako sa supposedly dapat kong biyahe, which is alas 5. Chess, iba po ang motor na gamit natin, hindi po ang Honda Click. Ito po ay ang motor ng aking pinsan, si Brother Kent. And yes, sa previous ko na vlog, alam ko na bagit ko yung motor niya, which is ang Kiwi Icon. I know 110cc yata to, or 100cc. At yes, yung panel niya is kahawig ng Honda Beat. Tayo po papunta ng Mall of Asia. And yes, you heard right po mga boss. First time ko lang pong pupunta ng MOA. First time ko palang makakapasok. Although nakakapunta na kasi ako doon, puro lang sa seaside. Kasi dati may mga inuman dyan. Minsan pagka trip-trip lang, babiyahe lang kami doon ng daling araw. And just mga boss, gagawin ko sana to ng comparison video. Pero sige, on a rider's perspective, bigyan ko kayo ng comparison. May kukumpara ko to sa Honda Fit in terms of power. Although nakapag-drive na ako ng Honda Fit na carb version. Pero hindi pa ako nakakapag... Grabe naman yung lubak dito mga boss. Although hindi pa nga lang ako nakapag-drive ng Honda Beat na FI version. Masasabi ko sa arangkada na to is paparo to sa Honda Beat na FI. Hindi ko masyadong maalam sa specs na to. Pero sa as far as I know, there is a 110cc carb type. Yun lang. Gago! Hindi ko na kung plikaduhin yung specifications nito, yung deep specifications ng motor. Pero bigyan na lang natin ng comparison na deep impression. Diyan approaching Giginto. Base sa Google Maps kanina, 1.5 hour yung biyahe natin. But hopefully, mas mabilis pa doon. Kasi na-avoid ko yung traffic sana dito sa may Valenzuela. Outer specs niya and look, yun, may pagkakahawig kay Honda Beat. Ilaw niya, all LEDs, yan, kudos. Di rin siya makurap, so feeling ko na to, battery operated. Wala siyang auto kill switch or auto kill engine pagka binababa yung side stand. Syempre wala rin siyang stop and start. Tsaka base sa experience ko dito sa motor na to is responsive yung throttle niya. Grabe naman si kuya. Tsaka dati kasi lagi kong hangkas yung pinsan ko. So sa arangkada niya kasi na may angkas is hindi, medyo bitin siya. Although meron siya, pumapalag siya. Oo. May siya, may iwan factor siya pagka tinotodo mo yung silinyador. Para siyang FI kung umarangkada. Responsive yung throttle niya. Ibibigay niya talaga yung kaligayahan na hinahanap mo. Binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na naramdaman ko. Ay, mas mura dun. Kaso, tingnan natin sa may Bukawi. Doon na lang tayo pagas. And speaking of gas, 91 octane lang yun. Pwede natin pagas dito. Siyempre, carb type na low displacement. Low compression ratio lang to. At base sa aking pinsan na si Kent na may-ari ng motor, nasa 45 to 47 kilometers per liter. Which is sa timid mode yun yung 45 kilometers. Kasi nung winaswas namin to, umabot lang ako ng 41, 42. Suspension niya mga boss, nung angkas ko yung pinsang ko, may pagkamalambot siya. Pero kasi nung nasubukan ko to, medyo mahaba na yung odometer. But still hindi siya yung hindi siya yung pag sumakay ako lumulubog yung harap. Di tulad ng Honda Click, lamang yung pagkalubog sa harap. Ang siste, konti na lang yung play, matagtag na. Unlike dito, na try na namin tong dumaan sa may alternate route namin from Pampanga to Bulacan is okay siya. Kasi sa mga simpleng lubak na to. Anong meron? May dadaan kasi police. Poposte kaya sila. Kasi Oplan Semana Santa na kasi. We are now in Balagtas. Hindi ko na sabihin Bukawi. Yung sa likod, sasabi kong para siyang Honda Click. So dito pagas muna tayo. Yung diesel premium. Saan may regular? Time check, 5:48. Yun nga pala, yung susian nito is nandito pa sa ilalim. Full tank, unleaded. 170 na lang boss.
Kung kaya. O hindi na. Kapaw na. Yan na pala. Hoping na hindi siya umabaw kasi okay, goods. Tayo lang natin yung sukli natin mga loads. So sabi ng pinsan ko, ang fuel tank capacity daw nito is 4 liters, 4.1. Parang sa Honda Fit din. Thank you. Ibo dito ko na lang, souvenir ko sa'yo, Kent. Baba ang biyahe, bating biyahe mga boss. Hoping na lagi tayong gabayan ng ating may kapal. Ayun mga boss, hindi ko alam kung dahil ba sa liit ng motor na to kung bakit ako nakaka-experience ng E1 factor. Pero masasabi ko malupit din tong ano to, malupit din tong KY icon. Ano talaga siya, papar siya sa Honda Beat kung tutuusin. Base din sa pinsan ko, yung mga parts daw nito is hybrid. May pang Honda Beat, may pang click sa panggilid pero halos karamihan daw pang Honda Beat. Naalala ko nga yung kay Hero Cyclista ba na ano yun, na vlog. Ayan, shoutout Sir Hero Cyclista. Ayun, dyan sa Baliwag na police. May hinabol siyang, hindi ko alam kung babae o tibo. So yun, hinahabol niya doon sa may Pulilan Balibag bypass. Hindi yata, sa may ano, papunta ng Candaba. Hindi niya maabutan. Which is naka XRM 125 na siya noon. Alam naman natin ang ano, XRM 125 pumapalag sa mga FI yan. Ganito yung hinahabol niya, yung keyway icon. Which is di na ano, hindi niya naabot. I mean, sumasabay lang. Parang halos same lang sila ng speed. Kasi syempre dahil matic nga to, at semi-matic yung kay Hero Cyclista, pag sa umpisang arangkadahan, hindi niya hindi niya maunahan. Sumasabay lang yung motor niya. Plano mo sa buhay, brother. Naka-signal light ka sa kaliwa mo, pero liliko ka sa kanan. Hindi mo mawawari ko anong plano sa buhay. And yes mga boss, we are now in Bukawi. Particularly, hindi ko alam. Pero basta, lagpas na tayo ng Dr. Yanga College. Handling niya, mataas to sa Honda Click. Mataas siya ng konti, kaya nung nasakyan ko to, hindi ako nakaramdam ng pangangalay sa braso. So Honda Click kasi nakababa ka Kung gusto mo maging straight body, kailangan mo mag-move forward. Sa height ko din na 5'6". Joke lang, 5'5" lang pala ako. Gago! Magandahan naman dito, hindi naman ako sobrang tiptoed. Lapat pa yung kalahating part ng paa ko, parehas. So Honda Click kasi isang paa lang yung nasasangkalang ko doon. Lalo pag moving. Naman na, maiksi bias natin pero mahaba yung katawan. May sinasabing daanan si Boss Ken sa atin kaso dahil nga sa seaside tayo banda, hindi na natin dadaanan yun sa may part ng Philippine Arena. Siguro lahat na ng mga good sides nito is nasabi ko na. Doon naman tayo sa bad impression or bad experience. So first nga, yung nabanggit ko kanina, yung front suspension niya. Pero sinabi ko naman sa pinsan ko dati na ganito yung suspension, stiff. Pero di ko alam kung na-inspect na niya kung may tagas ba yung oil seal o langis or kailangan lang i-tune. Speaking of suspension tuning mga boss, plano ko yung gawin sa Honda Click ko kasi may naging experience na kasi ako doon sa mga Honda Clicks ko dati. Base kasi sa experience ko sa Honda Click dati, siya, patagal ng patagal tumatagtag yung suspension na kahit wala naman tagas yung oil seal. Ngayon dahil break-in period pa, ang ganda pa ng suspension ng Honda Click ko. So yun, bala kong ipa-tune yun sa mga trusted na nag-tune talaga, kahit nagmastos pa ako ng malaki. Feeling ko kasi siya, long term investment. Ikaw din yung magbe-benefits nun kasi ang laking bagay ng well-tuned yung suspension mo. Nakakadagdag pagod kasi yung tagtag tsaka lubak-lubak na kalsada. Syempre pag hindi kinayang i-absorb ng shock mo, ma-absorb ng katawan mo yun, which is ma-absorb dun sa mga muscles mo. Kaya kung mapapansin niyo mga boss, pag nagdadrive kayo, lalo na pag dumaan kayo dito sa Bulacan, kahit na hindi naman kayo pagod sa trabaho, pag uwi nyo, feeling nyo pagod kayo. Feeling nyo ang sakit-sakit ng katawan nyo. Lalo na yung mga braso nyo tsaka likod. Ayan, yung kasi yung mostly
sumasalo ng mga hindi na-absorb ng shock natin. Second, ayoko dito yung tune din ng carb niya, which is hindi ko alam kung parang ginaya ba nila sa Honda Click na pag turn on mo siya, tumataas yung minor hanggang sa may achieve na yung ideal temperature, bigla siyang bababa. Hindi ko alam kung may ganitong technology talaga to, or since carb type to, feeling ko wala talagang ganun. Sadyang yung tuning lang siguro ng carburetor na ito is mataas, which is ito halata oh. Yun, sa madaling salita mga boss, ang taas nung minor niya. In a later time kasi, lalo na pag medyo downhill, tapos gusto mong gamitin yung engine brake nito, feeling mo hindi ka nag-engine brake, nagtutuloy-tuloy pa rin siya, dumadaos-dos. Alam ko yun lang yung dalawang napansin kong hindi ko gusto dito sa Icon, na alam ko maiiwasan siya by maintenance. Tsaka kung yung mekaniko na magkakalikot dito is may experience na sa pagkalikot nitong Keyway Icon. Tsaka syempre mataas na minor, mataas na fuel consumption. Piling ko titipid pa to. Depende na lang din kung may part kasi na mataas ng minor pero lean side siya. Pero alam ko kasi pag lean side mamamatay. Ito kasi hindi eh. Pag namatay siya, ang taas. Pag humina na yung mataas na minor niya, mataas pa rin yung minor niya. Lalo na pag umiinit. Feeling ko naka-reach tune talaga to. Kaya siguro ganun din yung bigay ng gas sa kanya, responsive. Hindi ko lang naturo sa pinsan ko na check yung sunog nung ng tambutso. Baka kasi mamaya maitim yung sa gilid, yung sa loob. Maitim na maitim. Meaning nun talaga rich. O kaya check nyo yung reading ng spark plug. Kaso parang sabi ng pinsan ko, ang hirap daw baklasin nung na to. Kailangan pang baklasin yung upuan or yung compartment bago ma-access yung makina at saka yung spark plug, which is ang hassle. Pero iba talaga yung simoy ng hangin sa probinsya kaysa sa simoy ng hangin dito. Hindi naman natin kailangan magdumadali mga boss, kasi may pagkita tayo sa ating asawa, future asawa. Lastly pala mga boss, naku malubak pala dito. Lastly is vibration. So alam naman natin sa mga car types, yung vibration is common na. Mapa scooter man, mapa semi-matic, mapa manual. Ang kagandahan kasi dito may iwan factor pa rin siya pag ginagas ko. Feeling ko dahil to dun sa liit ng motor niya tsaka sa gaan niya. Hindi ko alam kung mga nasa 90 something kilograms lang to. Kasi siguro kasing gaan lang to ng Honda Beat tsaka ng Mio Sporty. Putrugis ka. Preno niya yung sa likod, sabi ko sa pinsan ko, paalihan niya yung sa likod kasi although yung preno niya sa harap malakas, pero not all the time. Pag sobrang bilis ang hirap. Preno na lalo na pag dalawa kami, ang hirap pahintuin ito from high speed. It's either lang naman to It's either kailangan lihain yung sa likod or may problema sa lever. Kasi pag sinasagad mo, hindi rin talaga siya kumakapit Although may uwang pa siya. Pero pag sinagad mo panlalo wala naman siyang ek sound. Yung maingay. Ilang yung duda ko dito sa preno na sa likod. Feeling ko madumi yung hub niya. O yung pinagkakapitan ng brake. Sanay kasi ako na gumamit ng 2 preno. And speaking of mga pagpreno mga boss, ginagawa ko kasi sa pagpreno para siyang pa-ABS. Yung pinapress ko siya ng paunti-unti. Tapos pag alam kong na-reach ko na yung point na parang maglalak na yung preno niya, ginagawa ko, pinipisil-pisil ko siya. Pero yung pagpisil na yun, hindi yung todong release ng lever para promeno. Buti naman medyo gawa na yung side na to ng may kawayan. Shoutout sa'yo kung naalala mo pa ako. Putragis naman. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko na ng modernized Jeep, pollution. At itatopic natin yan sa susunod nating mga vlog. Siguro kung i-rate ko tong motor na to out of 10, siguro 7 to. Pero feeling ko pag na-improve to, mabibigyan ko pa ng 9 or mabibigyan ko pa to ng 9. The only thing siguro na mapagbigay sa akin ng score na 10 dito is siguro yung upuan. Gusto ko mas malapad Pero ayun, good thing naman dito sa upuan na to, hindi pinalitan lang to ng pinsan ko ng cover. Pero hindi niya pinatabasan. Which is nung dati pa naman na hindi pa niya pinapalitan ng cover. Ang sakit wet box factor nito is nasa 4 hours na tuloy-tuloy. Nasa 2 hours lang pala. 2 hours na tuloy-tuloy na biyahe.
Ayan, di ba? Hindi nyo pa ba gusto ng modernized jeep? Ayan, speaking of it, Honda Beat Street. I think carb type pa to. Ano guys, liligo ka ba? Sana naman sinabi mo, signal light ka. So sa mga icon users dyan, anong masasabi nyo dito sa motor na gamit natin ngayon? Pa-comment naman dyan sa ating comment session. At ating yan pag-usapan. At kung may mga nakaligtaan pa tayo or may mga na-experience kayo, ayan, pakishare nyo na rin yan sa ating comment section. Yun! And mga boss, tutuloy natin itong video na to sa ating part 2 ulit. Pero yun na nga, abangan nyo sa ating part 2 ang vlog natin dito papuntang MOA. Muwaki. Sa Pampanga pala yung Muwaki. And just mga boss, don't forget to subscribe, hit like, and share ang ating video. And yun lang mga boss, so siguro mga may 15 minutes or 20 minutes na lang ako doon papuntang MOA. Doon daw ako mag parking sa may Max building. So abangan na lang, kaya abangan po ang ating susunod na vlog. Ride safe, keep safe always. Peace out.